Yo, 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 what's up mga kaisla? Andito na naman tayo para sa isa na namang information at tutorial para sa isang bagay na essential para sa inyong mga lumang sasakyan. Ito ang battery disconnect. Ito ang solusyon para hindi madiskarga ang inyong mga baterya. Lalo na kapag lumang yung sasakyan nyo at bihira ninyong gamitin. So, let's dive into it. Nandyan lang yung link sa baba, sa comment. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Panoorin niyo kung paano ko siya ikabit. At siguro ang job order nito is more than 20 minutes. Mga ganyan lang naman. Mga 30 minutes mo tatrabahuin siya. So, bumili tayo ng bagong baterya para dito sa ating lumang sasakyan. So, isang quick tip para malaman mo kung nasan yung negative, hanapin mo lang kung ano yung nakadikit sa ground. Makikita mo siya nakadikit siya sa chassis, no? Sa kaha ng sasakyan. Sigurado yung ground yun dahil pag positive yun, sasabog yun. So, ito na yung negative dahil siya yung nakadikit sa body ground. At kapag pinasok mo yung baterya, make sure na wala kang nakaipit na wire, no? Hindi ko na dinemo kung paano magtanggal ng baterya dahil very easy lang naman. So yun yung pinaka-importanting tip is para mahanap mo yung negative, kailangan nakadikit siya sa chassis. Kadalasan may mga wire na nakadikit siya sa chassis. Yun yung clue dun. Okay, so papukpukin mo lang to papasok yung positive dahil ang kabit nito ay sa negative side. Sa negative side, dun mo ikakabit yung the quick disconnect na to. Ang purpose nito is para hindi madiskarga yung baterya at hindi mo na siya bubuhatin dahil alam naman natin napakabigat ng mga baterya. Except dun sa mga lithium class. Right? So, etong kabilang side, luluwagan mo lang to dahil meron sariling terminal yung switch natin or yung quick disconnect natin. This time, pag nakita mo siya sa Lazada, mura pa siya no, nakita ko. Ewan ko kung magkano na ngayon, buy one take one pa. So para malaman mo din, para kung papasok siya is sukatin mo yung hood kapag sasara ba siya, kapag pinasok mo siya sa loob ng baterya para hindi ka bili ng bili, hindi siya masayang. So isa pang quick tip, ang mga terminal dapat natin lagi malinis and kailangan mahigpit kasi madali siyang ma-discharge kapag mayroong tumatalon na kuryente. Pero kapag may quick disconnect naman na, hindi na siya matatanggal basta-basta. So ayan, ito na yung terminal na ikakabit na natin doon sa quick disconnect switch natin. Tignan nyo dito lang maigi dahil kailangan yung ibuka yung gano'n. Hindi mo ka mapasok, so kumuha ako ng tools. Ayan, at pwede namang flat screw lang. Pero may pambuka din ako. Yan. Ibubuka mo lang siya para pumasok. Oops. Nabali. Anyway. Gamitin mo na lang tong screw na para pambukas sa kanya. Para maipasok mo siya na maigi. Pwede naman to ito mga tools na ginamit ko, hindi ito yung mga professional tools, hindi ito yung ito yung tip lang para mag-work for you. Siguro may mga mekaniko dito sa YouTube lang, din naman ako nanonood ng mga tips ng mga mekaniko. Maraming mekaniko diyan na magagaling, pwede kayong manood. Kung meron silang content na kung paano makapag-preserve ng battery kapag nakatabi lang ang sasakyan mo, panoorin nyo lang sila. And kung anong other tips nila, I agree. Pero this is what works for me. Ito ang gumagana sa akin. So, ito ang ginawa natin. So, para matesting natin, yes, na magtataka kayo dito kung bakit itong lumang sasakyan na ito ay may heater. Nung unang panahon, nung ako po ay nagme-mekaniko pa, ay kinonvert ko to sa diesel. Kaya kailangan niyang i-heater. Pinalitan ko po to ng makina ng or D56. So ito ay L300 na or Starex, whatever. Yan, may start na siya. So kapag pinatay mo siya, isang another tip, pag pinatay mo siya at namatay yung buong makina is matino yung alternator. So binukas natin ulit. Heater na naman tayo dito. Yan, heater tayo dito. Para ma-check lang natin kung kompleto. So yeah, start. Malakas ang amperahe.
Importante sa isang diesel, yes, manual din siya. Kinonvert ko na rin from automatic to manual transmission. So pagka pinatay mo siya at namatay din yung sasakyan, ibig sabihin walang ground yung ano natin, yung connection natin. One last time, syempre nagpapainit din ako ng sasakyan. Yun ang purpose nito, pinapainit-init ko yung mga sasakyan. Kaya iniwanan ko siya ng baterya. So nadidiskarga siya kapag nakakonect siya. Yes, ito yung makina niya nung kinonvert ko. Isa siyang diesel powered na engine na hindi na siya gasoline. Dati V8 siya, napakalakas sa gasolina and very unreliable, napakamahal ng pyesa. And yan, pagka nilagay mo siya dito, dapat umiilaw siya kasi may continuity. Magkadikit pa siya, is open, closed circuit siya. Circuit siya. So pag nilagay mo siya dito, tapos inop mo siya, yan, meron pa dapat yan. Pero pag inop mo yan dalawang terminal na yan, meron pa rin yan. Pero kapag nilipat mo siya dun sa kabilang side, dapat wala na to. Ibig sabihin, disconnected na siya. Ayan, kaya tinawag siyang quick disconnect. Ayan. O, pag binon mo, bumiilaw siya kasi nadi-disconnect na siya. So, malabo na itong madiskarga. So, ito ay battery analyzer para malaman ko lang kung goods ang ating battery. Okay? So, goods pa siya. Tinest ko lang. So, dun sa mga curious dito sa battery tester na to, I will make another video separate para malaman nyo kung anong kinagandahan ng paggamit ng mga ganitong tools at equipment. So, yun lang. Huwag mong kalimutan mag-subscribe.